Nakilala ang probinsyang ito dahil sa asin. Kaya ito binansagang Pinag-asinan, na ngayon ay mas kilala bilang Pangasinan. Pero ngayon, di lang yan ang sikat na produkto ng probinsya. Alam niyo, maraming hindi nakakaalam na ako ay half Ilocano or Pangasinense dahil ang nanay ko ay tubong Carmen Rosales Pangasinan. Kaya ang mga pagkain na galing Pangasinan ay kahit paano familiar na ako. At kapag sinasabi niyong pagkain mula sa Pangasinan, hindi mawawala sa isipan ng tao ang bangus na galing sa bangus capital of the Philippines, which is Dagupan. What is up, Biyahe ni Drew family? Welcome to my hood, Pangasinan. Now we have so many amazing dishes. Of course, we're world famous for our seafood. You gotta couple it off with our unique bagoong. But ang pinaka-favorite dishes, syempre naman, boneless bangus. Masamit! Tulad namin ni Revelson, malamang ito lang ang kilala niyong boneless bangus product mula sa Dagupan, Pangasinan. Usually it's marinated in, different spices, pepper, but most especially vinegar. Kaya kapag niluto, naku, sarap ng asim, kasama ng estrelyadong itlog, kanin, the best. Apparently, hindi lang boneless bangus ang mabibili ngayon sa Pangasinan dahil may isang mag-asawang gumawa ng iba pang produkto mula sa bangus. Pero akalain niyo bang bukod sa boneless, ay may iba pang bangus product na hindi na kailangan himayin? Meron ding pangsilog meals, may asim alat sarap, may kulay pink, at meron ding smoke flavored. Naisipan namin gumawa ng iba't ibang products na gawa sa bangus para maging unique at kakaiba sa market. Ang best seller namin sa mga bagong products namin is yung tapa, tocino, tsaka embutidong bangus. Sa ngayon, mas pumapatok ngayon yung tocino since bago nga siya and perfect din sa mga bata. Kikiman time na! Meron na ako nakahandang kanin, meron na ako nakahandang tubig. Dahil samut-saring bangus ang kakainin natin at susubukan natin ngayon. Tocino na bangus dahil from the looks of it, nagkakaroon ng caramelization, which means para siyang tocino. Tapos yun yung kulay niya. Timo, kulay niya nagiging pink. Let's see. Tocinong bangus, ladies and gentlemen. Konting alat, syempre. Walang asim, pero matamis. Ang galing! Ang galing! For the embutido naman, yep, on the sweeter side. And then, yung tamis nang gagaling sa raisins. God, say, I'm really enjoying this. Rellenong bangus. Sige. Oh. Yeah, just say. That's pretty good. Really good, actually. Ang sarap na sa loob. Carrots, you got your onions. It's pretty sweet. I think masarap gawing lumpiang Shanghai ba? Ganun. Shanghai bangus. Pag sinabi mong Shanghai, di ba usually it's lumpia and it's deep fried. Ang sarap! I love it.
Isang travel vlogger mula Manawag, Pangasinan ang ating virtual guide sa pag-iikot sa ilang lugar sa Pangasinan. Si Tria Windshell Ann Tibig. Unang bibisitahin ni Tria ang isang farm sa San Fabian, Pangasinan. Na meron daw mga dragon? Our farm is 100% organic. We don't use chemicals or any kind of pesticides. So everything na makakain nyo dito is natural lang talaga. Walang halong chemical. Kaya for me, mas masarap siya at syempre mas healthy para sa tao. Ang main crop kasi namin is dragon fruit or pitaya, kung tawagin namin. Dragon fruit pala. Dragon fruit kasi nung time na nagsimula kami dito, yun yung available na pwedeng itanim na maramihan. Hindi talaga namin plano na dragon fruit. But in hindsight, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil ang dragon fruit pala is very healthy. Marami siyang qualities na anti-cancer. Meron din kaming mga mangga, iba't ibang klaseng mga prutas. Actually, mga biyaheros, to be honest, this is my first time eating this dragon fruit. Kaya tikman na natin. Yung texture niya is parang kiwi. And yung mga buto-buto niya is maliliit niya. Then at the same time is manamis-namis na may konting asim. So yun. Meron din kaming view dyan, makikita nyo ang buong Dagupan, all the way to Suwal. We also offer privately hosted breakfast. Magpa-reserve lang kayo and then we can serve food to you here. Basically, solo niya yung lugar, brunch, sometimes even dinner. Ito ay isa sa pinakasikat na pagkain sa Pangasinan. Sa sobrang sikat niya, may sarili itong pista, ang pigar-pigar. Taray, di ba? Isa lang ang pigar-pigar sa paboritong pagkain ni Tria. Ang isa pa niyang paborito ay ang soup dish na may lamang loob ng baka o kalabaw na tinatawag nilang kaleskes. Yung kanilang kaleskes, mga biyaheros. Tikman na natin siya. Ang sarap. Yung pagkasarap niya, yung pagkaluto nitong kaleskes na to, kahit na, well, I'm sure, medyo kanina pa siya niluto, di ba? Pero yung sebo is nandun pa rin, hindi siya nanigas, which is a good thing. And talagang for rice alert din siya. And there are people who are also asking kung pwedeng mag-overnight. We have an extra room there that we can set up for you. Siyempre, hindi ako papuli sa taste test ni Tria. Mangga naman ang akin. Every summer, pupunta kami sa bahay ng lola namin sa Carmen Rosales, Pangasinan. I guess yung mindset ko nun, kapag i-offer ako ng mangga ng aking lola, kakainin ko yan. Kung in-offer niya sa akin isang kain ng mangga, uubusin ko yan. So at that time, ang mangga siguro yung pagkain na pwede kong kainin buong araw. Lalo na kung malamig katulad nito. Siyempre siguro, naman tayo bias tayo kapag, if you're from somewhere, or your family is from somewhere, katulad ng Pangasinan, hindi, ko alam kung bias ako, but it's just really the best mangoes. Best mangoes! Sarap din naman yung Gimaras. Sarap din naman yung Zambales mangoes. Sarap din naman yung mangga galing Davao. Ayan ko. Iba pa rin talagang mangga ng Pangasinan. Para naman sampulan ng sikat na pasalubong from Pangasinan, nag-call a friend ako sa isa pang Pangasinense. My father is from San Carlos, Pangasinan. And San Carlos is pure Pangalatok, meaning they speak Pangasinense, not Ilocano. Did you grow up in San Carlos, or it was just really like a summer thing? My father used to bring me to San Carlos every summer. As in, siguro mga 2 months na doon ako from, let's say, March to April, May. Tapos susunduin ako pagka malapit na magpasukan. Pero alam mo, Drew, 4 kami magkapatid. Ako lang yung iniiwan doon. And then, lately, siguro mga maybe a decade ago, na-realize ko lang the reason why iniiwan ako sa Pangasinan. Kasi, sutil ako. Noong time na yun, syempre,
Di naman nila alam kung ano yung ADHD, wala pang gano'n, no? Pero my wife thinks that I am really attention deficit, ADHD, and I agree because I remember the time when I was young, ako yung pinaka sutil sa family. That's why ako yung iniiwan sa mga lolo ko. Eh ano naman kaya ang paboritong pagkain ng ating national artist mula sa kanyang hometown? But I'm sure you always remember the food that you've eaten. Speaking of, itong hinahawakan ko, malaking bahagi po ito sa aking buhay dahil para sa mga hindi nakakaalam, ito ay tupig. Tupig. Dalawang baboy. Okay. Mr. Shi, this is one of my favorite delicacies ever because it's just so yummy. The smoke flavor, the sweetness, the texture when you bite it, it is the best. But nadidisappoint ako kapag binibenta nila sa mga bus stations and whatnot because bibili ka ng kala mo laki-laki. Pag open mo, ang liit lang. Kaya my mom may supplier na customized na malaki yung malaki yung laman. So we don't call it too big. We call it too big. It's too big. Akala ko 3 pig. Bakit? Ikaw lang ba meron? Meron ako. Ayan. It's a toothpick party. It's a toothpick party. Ayan, binaltan ko na. Yun. At saka tingnan mo ang ganda nito kasi parang isang layer lang tapos nakuha ko na agad. Kakainin ba natin to on cam? Alam mo, kahit hindi nila sabihin sa akin na kakainin ko, Mr. Shi. Wala na, kinain ko na yan. Ang sarap. Yan, I like this part. Ito medyo nasusunog-sunog. Oh, that is so good. That is so good. Gusto niyo rin ng tubig, no? Magpa-deliver ng mainit-init pang tubig. Habol kayo sa tubig party namin ni Mr. Shi. Surprise! Ang sikat na pasulubong na nabibili sa Baguio. Alam niyo bang dito sa Mangaldan, Pangasinan galing? Romana is actually my lola. She just made it for family and friends until nagustuhan nila. Tapos yun, they asked for more. Simple lang ang pasulubong na ito na gawa sa mani, butter, asin, asukal, at tubig. Pero sikat na pasulubong ito lalo na sa mga biyahero sa Baguio. Meron ako nakita dito. Meron tayong malaking Romanas Peanut Brittle. This is an 800 grams for 295 pesos na. So, sobrang sulit. Kung makikita nyo, ayan, sobrang siksik, punong-puno. Ayan lang yung takip niya. Then at the same time, kasi hindi durog yung mga peanuts niya, buo-buo siya. Eto, buo talaga. So, perfect. Sikat po ang Romana compared to other brands because it's made with love. Ever since, tutok po talaga si Lola sa paggawa ng peanut brittle. From choosing the nuts, the finest nuts to use in the, to pagtikim. Ngayon, may iba't ibang flavors na ang peanut brittle na to. Kita nyo, naka-sealed pa yan. Dumating to 2 days ago eh. Sealed. Siyempre, pinapak ng aking asawa, pati ng aking biyanan na. Kasi ito talaga yung masarap. Kasi itong peanut brittle ng Romana, it just brings back memories. Yes. Oh! This is it. Brings back memories. Manina nga, nakaka-addict. Pasaliwan pa ng caramel, nakaka-addict. Oh, addict ka. We're going nuts over this. Peanut brittle. Meron na silang mga roasted peanuts, peanut adobo, cashew brittle, at meron din silang tablea chocolate. Right. Try it out. Support natin itong mga local products na to. Brings back memories. Yes, Manong? Good, Manong. Isa pang sikat na produkto ng Mangaldan, Pangasinan ay ang pindang o ang tinapang karne ng kalabaw.
Sa paggawa ng pindang na Carabao beef, kailangan natin ng asin, black pepper, white pepper, bawang at asukal. Alisin ang natitirang taba sa karne at saka hiwain ito ng maninipis. Ilagay ang mga sangkap at ihalo itong mabuti sa karne. Mas maganda kung ibabad ito ng mas matagal o overnight. Ang karne ng kalabaw kasi ay mas malasa siya pagdating sa tapa at mas siksik yung lasa niya at mas nanunuot yung timpla. So ngayon, titingnan na lang natin kung paano lutuin yung ating pindang. So yan, low heat lang muna tapos maglagay tayo ng oil. Sarap. Alam niyo yung tenderness niya, sobrang sakto lang. Tapos, yung sweetness, sakto yung alat, hindi ganun siya kaalat. The very popular Cara Beef Tapa, known as Pindang. Ito yung kanilang otok or yung one town, one product. Ito yung kanilang pride and joy. Well, fried and joy. Pag sinabi mo kasing Cara Beef, para siyang talagang halos walang taba eh. Ito lang yata yung taba niya. You know? Pero not like beef kasi. Beef and the fat, they're interwoven. Ito talagang very lean eh. Very, very lean. Look at... Uy. And some people like that challenge. Gusto nila yung laban kapag kumakain sila ng Cara Beef, which is leaner than real beef or cow beef. Wow! It's actually beef jerky. Sometimes, okay din kumain ng gantong kachewy. May konting laban. Just to chisel your face dahil nagkakaroon siya ng your jaw is exercising. Mga biyaheros, welcome to Farmville. Familiar ba ang itsura ng farm na to? Malamang napanood nyo na yan sa isang pelikula. Yun kasi ang naging inspirasyon nila nang itinayo ang farm na to. So with this villa, it's just a simple accommodation na available for the Farmville. Then at the same time, and dito mga biyaheros sa part na to ng ating villa, meron tayong kawa bath na ino-offer din nila sa ating mga guests. Dito sa right side ng ating villa is just a chill place kung gusto mong magkape and then just enjoy the scenery and the view of nature. Kung ayaw magkape, maaari namang umorder ng kanilang milk tea at magliwaliw sa farm. Huwag din palampasin ang kanilang special offer na talaga namang abot kaya. A samgyupsal, and they offer 7 to 8 persons is 2,000 pesos lang. And for 2 to 3 persons is 700 pesos. So, grabe, pasok na siya sa budget nyo. And for, alam mo naman yun, sa mga singles, meron tayong 450 pesos. So, yes, kakain na tayo. Bilang huling hirit sa tag-init, hindi pinalagpas ni Tria ang dumaan sa beach. Ayan, nandito na tayo sa Bulasi White Sand Beach dito sa San Fabian. Ito ay isang public beach, kaya walang bayad ang pagpunta rito. Libre, free, ayos! Swak ito for a quick tip ika nga o ending sa inyong buong araw na pamamasyal sa Pangasinan. Presko at malinis ang lugar, kaya mukhang recharge na si Tria at nag-post na for the gram.
Habang nagre-relax si Tria sa beach, may isa pa tayong restback na Pangasinense rin. This time, magluluto naman siya ng kanyang paboritong Pangasinan dish. Alam po ninyo, ang daddy ko is from Calasiao, Pangasinan. Ang mami ko naman is from Isabela. O diba, love thy neighbor. Parehong Ilocano, Pangasinan, North. Kaya itong ulam na lulutuin natin, kahit na hindi po sila taga Pangasinan o Ilocano, ang makakatikim nito, they love dinengdeng. Ano? Sa bahay ni Doc Mix? Hindi ka namin pinalaki ng ganyan, ha? Opo. Mama Eds, Kamakailan lang, gumanap ang veteran actress na si Tita Nova Villa bilang Mema Epps sa seryeng Oh My Love si GMA. Ganyan akong kabataan ko para ako sa pasensya. Huwag ka mag-isip ng ganon, ha? May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, ha? Salamat, Mema. Salamat po. Bakit po? Maligo ka na. Ha? Tsaka toothbrush, ha? Toothbrush ka. Sorry. Ano ka ba? Ang gulo-gulo mo. Ang sabi mo kanina, pango. Kamukha mo to eh. Bakit? Siya may gawa niyan eh. Yun ang description mo eh. Ikaw, pinagluluko mo. Bahala ka na nga dyan. Mema, dahil laging may say sa lahat ng bagay. Ano naman kayang masasabi niyang sikreto sa pagluluto ng dinengdeng? Marami pong klaseng dinengdeng at ito ay isang klase lamang ng dinengdeng na siguro ngayon nyo lang makikita. Pero hindi lahat po ng gulay sa dinengdeng ay pwedeng ipagsama-samahin. Meron pong ulam na dinengdeng na yun lamang ang tamang gulay para po hindi naiiba ang lasa. Meron tayong saluyot, meron tayong talong, meron tayong alukbati. Tapos, siyempre, sasahugan natin yan ng inihaw na bangos, dagupan. Meron din kasamang hipon. Kanina, inihaw ni Tita Nova ang mga dagupang bangus na nakabalot sa daon ng saging. Medyo half-cook lang ito dahil hinango niya agad ang mga ito nang masunog ang mga dahon ng saging. Itong ginagamit ng mga Ilocano, ng mga Pangasinan, ng mga talong, hindi yung mga malalaking talong. Ito po ay maliit. Alam po ninyo, merong style na paghihiwa ng talong pag dinengdeng ang inyong niluluto. Mula sa dulo, hiwain nyo pababa. Yon. Tapos, palihis naman dito sa kabila. Ganyan po, oh. Ganon, oh. Yun. Ito nyo. Ganyan ang sa dinengdeng. At ang saluyot, pagka nakuha na natin yung dahon mula sa tangkay, pwede nyo pong hiwain, ganon. Kahit na isang hiwa lang. Kasi po, ang saluyot, merong dulas. Para lumabas yung kanyang pagkadulas. Una muna, lalagay natin always sa dinengdeng may luya. Okay. Walang gisa-gisa ito ha, pakulo lahat ito. Meron tayong kamatis, sibuyas. Ngayon, pakuluan po siya. Kapag nakita nyo na ang kamatis, medyo luto na. That's the time to put yung ating mga vegetables. Kapag kumulo na, maaari na itong timplahan ng pampalasa. Oh, ito, masarap to. Bango. Bagoong linggayen. Pangasinan pa rin. Tapos nun, ilalagay natin yung saluyot. Kasi yung saluyot, medyo matagal siya na maluto. Alam po ninyo, at the age of 5 years old, tumutulong na ako sa mami ko. Ang daming tanim ng mami ko, mga okra, ampalaya, Ilocano na mga vegetables. Kaya pag magluluto na siya, sasabihin niya sa akin, kumuha ka na dun. At katulong niya ako sa pagluluto. So nakikita ko lahat. Ayan, kumukulo na yung ating Ito po, lalagay na natin yung mga talong, no? Ayan.
Ngayon naman po, lalagay na natin yung bangus. Yan, half cook pa lang yung talong. Lalagay na natin yung bangus na inihaw. Yan. Lagay tayo ng ilang shrimps. So, may vegetable na, may isda pa, may shrimps pa. O, isang na to, 3 ulam. Ito naman yung alokbati. Kasi madaling maluto ang alokbati. Titikman muna natin po kung tama. Ang nilagay ko kanina bagoong, no? Isda from Lingayen, Pangasinan. Kapag medyo matabang-tabang konti, pwede na po ang patis. Okay, patis. Konti na lang. Ito na po ang ating dinengdeng. Bangos, inihaw na bangos with shrimps na malalaki. Merong talong, alukbati, and saluyo. Diba? Healthy. Drew, kain na! Dang, dang, dang. Dang, 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 dang. Well, not just any dinengdeng, but home-cooked dinengdeng ni Tita Nova. Kinatid kagad dito para talagang fresh ang luto. Now, syempre, itong dinengdeng na to ay soup. Alam mo naman, kapag soup dish, uunahin ko talaga yung soup drink. Kasi i-drink ko yung soup. Kaya soup. Oh, dinengdeng. Ang naalala ko sa dinengdeng, first time ko kinain yung dinengdeng, sabi ko, yung dinengdeng medyo gooey Wow. I love it. This is so good. Ang sarap na saludo dahil it's so slimy. Kapag tinitikman mo, para kang basta it's slipping and sliding sa bibig. And it's so good. Dude, even yung pagkaluto ng isda. Tita Nova, or should I say, Chef Nova Villa. Love it. Uy, mukhang fresh to Bakit kasi hindi ako gumagamit ng Bakit kasi 2 spoon yung ginagamit ko? Ayos lang. Tita Nova. Oh wow. Can you always cook for the show? Or kahit now we don't shoot it anymore, just send the food over. Gusto mo rin ba ng authentic Pangasinan food na kasing sarap ng luto ni Tita Nova? E di pumunta na sa restaurant na to sa Quezon City. Mangantila. Ibig sabihin po nun, kain po tayo. Kain na. Which is connected po dun sa lahat ng pagkain namin na galing Pangasinan. Ang kanilang bestseller ay ang pigar-pigar at kaliskis. Para sa pigar-pigar, kailangan ng sibuyas, repolyo at karne ng baka o kalabaw. Una, iprito ang karne ng baka. Tapos, isunod ang sibuyas. Saka, ang repolyo. Matapos ang ilang minuto, maaari na itong hanguin at ihain. Ano po ang pigar-pigar? Sa kaliskis, kailangan natin ng suka, beef stock,
sibuyas, luya, bawang, carabao o beef intestine or tripe. Una, igisa ang bawang, sibuyas at luya. Kapag luto na ang mga ito, isunod na ang lamang loob. Tapos ibuhos ang beef stock, suka at pakuluan. Pagkakulo, ilagay ang paminta, pakuluan saglit bago hanguin. Ready na ang mainit-init na kaliskis! Yung capacity po na ina-accept namin sa indoor, 30%, same lang din sa labas. Operating hour po namin, weekdays, 1 p.m. to 10 p.m. Weekends naman, 3 p.m. hanggang 10 p.m. Hindi lang magagandang tanawin o kakaibang karanasan ang maaring dahilan para bumiyahe. Maging ang mga pagkain niyong nakagisnan o nasubukan ay maaring magtulak sa inyong mga paa para maglakbay. Ito ang mga lasang hindi niyo malilimutan. Tiyak na mababalik-balikan niyo ang lugar ng inyong kinagisnan. Ingat pero,